Alright mga matitibay, once again, Rasaul Unfiltered. Nandito na naman tayo sa ating YouTube channel, no? Alright, so, syempre, isang good morning sa inyong lahat, no? Actually, nakikita nyo naman kung nasaan tayo. Nandito tayo sa ating favorite spot, which is dito sa loob ng CDC Park. Okay, so, hindi pa tayo tapos nag-jogging, no? Mas inuna muna natin itong video, okay? Para kahit papaano makapag-shoot tayo ng maraming beses. Kasi pag nag-jogging ka na, medyo syempre pagod ka na, no? Kaya hindi ka na makapag-shoot ng marami pang beses. Anyway, mga matitibay, ano nga ba yung topic natin ngayon? Alam naman natin na yung mga topic natin tiyak na kapupulutan ng aral o diskarte, no? Yun. So ano nga ba yung ano natin ngayon, topic natin ngayon? Actually, isa ito sa mga mainit na topic ngayon sa SOCMED, which is yung pamimigay ni Ivana Alawi, no? At actually, ano pa to 1 week ago, parang ganun, no? Yung namimigay siya ng mga iPhone, no? Bumili siya ng, alam ko, 100 pieces yata na iPhone, tapos worth 5 million yata or 4 million, something ganun, no? Actually, siguro mga magto 2 weeks na rin yata, to be exact, no? Actually, yung topic natin ngayon yung mainit, no? Mainit na pinag-uusapan kung tama ba 'yon, kasi yung pinangbili daw galing sa galing sa mga online sugal, no? Yung ano siya, online casino, no? Yung mga nauuso ngayon. Tapos yung pinaka-topic natin ngayon tama ba na yung isang content creator or ang isang influencer mag-promote ng sugal? Ano nga ba yung mga dapat na talakayin sa ganon? Actually, personally, kung hindi nyo na itatanong, meron din kaming grupo, which is yung Blagero, no? Tsaka yung sa podcast namin yung Blagero Talks. Actually, doon sa Blagero, no, may ano na kami doon, 31,000 followers. Actually, hindi na bago sa amin yung aalokin kami ng sugal. Actually, isa sa mga pinakamalaking alok sa amin dati, umabot din ng siguro mga parang 350,000. Pwede raw tumaas ng 500,000, depende daw sa itatakbo nung gagawin naming video. Actually, doon sa 350,000, ang alok nun 3 video, no? 2 to 3 video every week daw. Tapos kung daw na-upload na yon, titignan daw nila yung yung siguro traffic na gagawin nung video na gagawin namin or yung skit na gagawin namin, kung gaano kalaki yung may papasok na sa kanila na siguro kliyente, no, yung magsa-subscribe dun sa sugal na iaalok namin. To cut the story short, hindi kami pumayag sa ganon kasi alam naman namin na maraming nalululong, maraming nasisira dahil sa pagsusugal. So, doon, no? So, siguro kung pinatulan namin yon, siguro ngayon, na kami, yung kahit papano, malaki-laki na rin yung kinikita sa SOCMED. Actually, yung sa namin na yon, sa page namin na yon, dati kumikita na rin talaga yon. Kaso dahil na-restrict kami, dahil may violations kaming nagawa, so inulit namin, which is hanggang ngayon naman ongoing yung pag-uulit namin doon sa Blagero channels namin. So abangan nyo lang yon, mga matitibay, no? Isa ako sa member doon sa Blagero. Alright, so going back sa topic natin, yun nga, yung topic natin ay yung pagpo-promote ng mga influencer or YouTuber sa pagsusugal. Okay, no? Ano ba yung masasabi ko doon? Actually, mga kaibigan, mga matitibay, ako'y naniniwala pa rin doon sa the end will not justify the means, no? End will not justify the means. Ika nga, may anong ganun. May merong salita or merong ganung kasabihan, no?
the end will not justify the means. Ang example ng ibig sabihin nun, kung ang isang bagay ay mali, kahit na maganda or malinis yung intention nun, mali pa rin. So, paano ba nangyayari yun? May isang sikat na na book, no, yung Robin Hood. Actually, si Robin Hood, isang dun sa kwento sa libro, no. Actually si Robin Hood dun sa libro, yung pinaka ginagawa niya nagnanakaw siya sa mga mayayaman. Pagkatapos ibibigay niya sa mga mahihirap dun sa nation, dun sa lugar nila. Which is sa mata ng mga nakararami, tama 'yun. Kasi pinamimigay niya naman sa mga mahihirap. Pero at the end of the day, yung gawaing pagnanakaw, maling bagay pa rin. So same thing, no? Sa kasabihang, the end will not justify the means. Kagaya yun, no? Yung mga nagpo-promote ng sugal, karamihan sa mga yan, malakas din tumulong. Yung namimigay ng GCash, ganon, namimigay ng pabigas, namimigay ng pera, cash sa mga subscriber nila. Which is, alam naman natin na kahit namimigay sila ng ganon, yung mga na-impluensyahan dahil sa pagpopromote nila ng sugal, hindi mo na rin mabilang yung mga yon. Which is, pwede na isa sa mga na-impluensyahan nila, nasira yung pamilya, nasira yung trabaho, o di kaya naman ay nagkaroon pa ng mas mabigat na problema dahil sa na-impluensyahan sila sa pagsusugal. Actually, mga matitibay, no, yun yung consequences nun. Kaya para sa akin, no, 4 sa aking mga kasamahan, isa yon sa hindi talaga namin tinotolerate yung pagpupromote ng sugal. Kasi sabi ko nga, end will not justify the means. Kasi nga, alam naman natin, no, from the very start, na mali talaga ang pagsusugal. Kahit i-promote man ito na may nakasulat na disclaimer, dapat 18 years old and above or 21 years old and above lang ang pwedeng maglaro. Siyempre, kahit sabihin mo na ganun yon, paglabas niyan sa content mo, hindi mo na mapifilter kung sino talaga ang pwedeng sumali dyan o maglaro niyan. Kaya mga kapwa influencer or kapwa YouTuber, no, kung tayo naman kumikita na or kahit paano may pinagkakakitaan naman, mas mainam siguro kung unti-unti na nating tanggalin sa sistema natin yung pagpo-promote ng sugal. Actually, isang mabigat na desisyon yan sa part ninyo, pero promise, in the future or in your future self, no, pasasalamatan nyo yung paghinto nyo or willingness nyo na itigil na yung pagsusugal or yung pagpupromote ng sugal. Alright? So mga matitibay, once again, okay, ano nga ba yung natin ngayon, no, natutunan, no? Isa sa mga salita or isa sa mga kasabihan is yung the end will not justify the means. Hindi porket tama sa mata ng nakararami, yun yung tama. Nandun pa rin talaga kung ano talaga yung katotohanan behind that tama na tinatangkilik ng lahat. Okay? Once again, mga matitibay, alright, Rasaul Unfiltered, yeah!